Sa isang baryo sa paanan ng kabundukan, naroon ang maliit na tahanan ni Mateo Ramos, isang magsasakang kilala ng lahat hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kanyang mga kabiguan. Mahigit 40 taong gulang na si Mateo. Maagang pumuti ang ilan niyang buhok dahil sa mga suliraning matagal nang nakapatong sa kanyang balikat. May maliit siyang lupang sinasaka na minanapan niya sa kanyang ama. Ngunit taon-taon ay tila sinusubok ng tadhana ang kanyang pagtitiyaga. Kung hindi tagtuyot, bagyo naman. Kung hindi peste, mababang presyo ng ani. Sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang pagsasaka. Ngunit may isa pa siyang pinagkakaabalahan na lalong pinag-uusapan ng mga tao sa baryo. Mahilig siyang mag-alaga ng panabong na manok. Hindi siya mayaman na may 2 dosenang mamahaling tandang. Karamihan sa kanyang mga alaga ay pinalaki niya mula sa sisiw. Pinapakain niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya, umaasang balang araw ay magkakaroon siya ng manok na makapag-aahon sa kanila sa kahirapan. Dahil dito, marami ang nagsasabing lalo lamang siyang nalulubog sa utang. At totoo iyon. May utang siya sa tindahan. May utang siya sa kooperatiba. May utang siya sa 2 negosyanteng nagpapautang sa baryo. Minsan pa nga ay napilitan siyang isanla ang lumang motor na gamit niya sa pagdadala ng ani. Tuwing dumaraan siya sa sentro ng baryo, hindi niya maiwasang marinig ang mga bulungan. Naroon na naman si Mateo. Hindi pa babayad ang utang niyan. Kung tumigil kasi sa pagsasabong, baka umasenso pa. Malabo na yan. Karaniwan ay pinipili na lamang niyang manahimik. Ngunit may isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Kapag ang anak niyang si Eliza ang pinagtatawanan, 17 taong gulang si Eliza. Maganda ang dalaga ngunit higit sa lahat ay matalino. Simula pagkabata ay lagi itong nangunguna sa klase. Pangarap nitong maging inhinyero balang araw. Sa baryong iyon, kakaunti lamang ang nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya para sa marami, ang pangarap ni Eliza ay tila isang katawa-tawang biro. Isang hapon, habang nagtitinda si Mateo ng kamote sa maliit na palengke ng baryo, narinig niya ang usapan ng ilang kalalakihan. Narinig mo ba? Gusto raw maging inhinyero ng anak ni Mateo. Nagtawanan ang mga ito. Saan kukuha ng pangaral? Baka pati uniforme uutangin. Mas mabuti pang mag-asawa na lang. Tumahimik si Mateo. Pinisil niya ang hawak na supot. Hindi siya tumingin sa mga nagsasalita. Ngunit parang bawat salita ay kutsilyong dahan-dahang tumataga sa kanyang dibdib. Alam niyang mahirap ang kanilang kalagayan. Alam niyang halos imposibleng matupad ang pangarap ng anak. Ngunit alam din niyang hindi karapat-dapat pagtawanan ang isang batang nangangarap. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Eliza na nag-aaral sa ilalim ng ilaw na halos kumikislap na sa kahinaan. May mga lumang aklat na nakapatong sa mesa. May mga papel na puno ng sulat kamay at kalkulasyon. Napangiti si Mateo. Anak, lumingon ang dalaga. Tay, nakauwi na po kayo. Pahinga ka muna. Konti na lang po. Umupo si Mateo sa katapat ng anak. Sandaling pinanood niya ito. Pagkatapos ay nagsalita. Kung sakaling hindi kita mapag-aral agad, hindi niya natuloy ang sasabihin. Agad namang umiling si Eliza. Tay, huwag po kayong mag-alala. Paano kung kulangin tayo? Kakayanin po natin. Napabuntong hininga si Mateo. Napakabata pa ng anak ngunit tila mas matatag pa ito kaysa sa kanya. Hindi ka ba natatakot? Saan po? Na hindi matupad ang pangarap mo. Sandaling natahimik si Eliza. Pagkatapos ay ngumiti. Mas natatakot po akong hindi subukan. Napatitig si Mateo sa anak. At sa pagkakataong iyon, tila may kung anong sumiklab sa kanyang puso. Pag-asa. Matagal na niyang hindi nararamdaman iyon. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa bukid. Malawak ang taniman niya ng kamote. Hindi ito ganoon kalaki kumpara sa mga mayayamang magsasaka,
Ngunit sapat sana upang mabuhay sila ng maayos kung maganda lamang ang ani. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga tanim, napansin niyang may bahagi ng lupa na tila kakaiba. Mas luntian ang mga dahon, mas makapal ang mga baging. Parang may sariling sigla ang bahaging iyon. Napakunot noo siya. Ilang ulit niyang sinuri ang lupa. Wala naman siyang inilagay na kakaibang pataba. Wala rin siyang ginawang espesyal, ngunit malinaw na iba ang tubo ng mga kamote roon. Naisip niyang baka nagkataon lamang. Nagpatuloy siya sa trabaho. Lumipas ang mga araw. Patuloy niyang napapansin ang kakaibang bahagi ng taniman. Habang ang ibang tanim ay karaniwan lamang ang paglaki, ang mga kamoteng naroon ay tila napakabilis umunlad. Maging ang kulay ng mga dahon ay mas matingkad. Maging ang lupa ay tila mas may buhay. Isang umaga, dumating ang kanyang kapitbahay na si Nestor. Kilala si Nestor bilang isa sa pinakamayayamang magsasaka sa baryo. Malawak ang lupa nito. Marami itong tauhan. At hindi lingid sa lahat na isa rin siya sa mga taong madalas maliitin si Mateo. Pinagmasdan ni Nestor ang bukid. Ano bang inilagay mo rito? Saan? Diyan. Itinuro nito ang bahagi ng taniman. Nagkibit balikat si Mateo. Wala naman. Hindi ako naniniwala. Totoo. Lumapit si Nestor. Sinuri nito ang lupa. Pagkatapos ay tumingin kay Mateo. Kung may sikreto ka, hindi mo maitatago. Ngunit wala talagang maisagot si Mateo dahil kahit siya ay walang alam. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang panahon ng paghuhukay ng kamote. Kasama ang ilan niyang kaanak, nagsimula silang maghukay sa bahaging may kakaibang paglaki. At doon nagsimulang mangyari ang hindi nila inaasahan. Ang unang nahukay na kamote ay napakalaki. Halos doble sa karaniwang sukat. Napatingin ang lahat sa isa't isa. Sumunod ang ikalawang hukay. Mas malaki pa. Pagkatapos ay ikatlo, ikaapat, ikalima. Isa-isang lumilitaw mula sa lupa ang mga kamoteng hindi pa nila kailanman nakita. Parang pinagpala ang bahaging iyon ng bukid. Hindi makapaniwala si Mateo. Maging ang mga tumutulong sa kanya ay nagtataka. Sa loob lamang ng ilang oras, nakalikom sila ng ani na higit pa sa inaasahan niya para sa buong taniman. Nang kumalat ang balita sa baryo, nagsimulang magpunta ang mga tao upang makita ang pambihirang ani. May mga nagdududa, may mga naiinggit, may mga nagtatanong, ngunit walang makapagpaliwanag kung bakit ganoon kalalaki ang mga kamote. Habang abala ang lahat sa pag-uusap, may isang matandang babae na dahan-dahang lumapit. Si Aling Sela. Isa siyang matandang halos walang kamag-anak at matagal nang naninirahan sa gilid ng kagubatan. Kilala siya sa baryo bilang tahimik at bihirang makisalamuha. Lumapit siya sa isang malaking kamote na bagong hukay. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Pagkatapos ay tumingin kay Mateo. May nakita ka bang kakaiba rito? Hindi po. Tumingin muli ang matanda sa ani. Sigurado ka? Opo. Tahimik na tumango si Aling Sela, parang may iniisip. Bago siya umalis ay nagsalita siya. Hindi lahat ng biyaya ay basta dumarating. Natigilan si Mateo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Dahan-dahan itong naglakad palayo. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong matanda, hindi maalis sa isip ni Mateo ang mga salitang binitiwan nito. Hindi lahat ng biyaya ay basta dumarating. Kinagabihan, matapos maayos ang mga sako ng ani, nagpasya siyang balikan ang bahaging pinagkunan ng malalaking kamote. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Bitbit ang isang gasera, naglakad siya patungo sa gitna ng taniman at doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya nakita noon.
Sa mismong lugar kung saan tumubo ang pinakamalalaking kamote, may nakausling tila maliit na makinang bagay sa lupa. Parang bahagi ito ng isang bagay na matagal nang nakabaon. Lumuhod siya. Maingat niyang hinukay ang paligid gamit ang kanyang mga kamay. Habang tumatagal, lalo itong lumilitaw. Hindi ito bato. Hindi rin ugat. May kakaiba itong hugis at tila may bahagyang ningning kahit walang sapat na liwanag. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Mas lalo niyang hinukay ang lupa. Hanggang sa tuluyan niyang mahugot ang isang bagay na kasing laki lamang ng kanyang palad. Natigilan siya. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang isang napakagandang figurin na anyong dalaga. Mukha itong yari sa lumang ginto ngunit hindi kinakalawang. Napakalinis nito sa kabila ng pagkakabaon sa lupa. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila may kakaibang kislap ang mga mata nito. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang natagpuan. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit sa sandaling nahawakan niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang init na gumapang mula sa kanyang palad patungo sa kanyang buong katawan. Kasabay noon ay umihip ang malamig na hangin. Napatingin siya sa paligid, walang tao, walang hayop. Ngunit tila may presensyang hindi niya maipaliwanag. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na figurin. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng paghihirap, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Parang may malaking pagbabago na paparating sa kanyang buhay. At hindi niya alam na ang bagay na hawak niya ngayon ang magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa kanyang kapalaran, sa kapalaran ng kanyang anak at sa buong baryong minsang tumawa sa kanila. Magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Nakatabi sa kanyang higaan ang maliit na figurin na natagpuan niya sa ilalim ng lupa. Ilang beses niya itong sinuri sa liwanag ng gasera. Hindi ito mukhang laruan. Hindi rin ito ordinaryong palamuti. Ang anyo nito ay isang dalagang may mahabang buhok na tila hinahampas ng hangin. Nakasuot ito ng damit na kahawig ng mga kasuotang nakikita lamang niya sa mga lumang larawan sa aklat ng kasaysayan. Ngunit higit sa lahat, kakaiba ang mga mata nito. Kapag natatamaan ng liwanag, tila kumikislap ang mga iyon na parang buhay. Ilang ulit niyang sinubukang ipaliwanag sa sarili ang kanyang nakita. Maaaring lumang antigong bagay lamang iyon. Maaaring may nagbaon noon sa lupa. Maaaring nagkataon lamang ang lahat. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang nahihirapang paniwalaan ang mga paliwanag na iyon. Nang madaling araw, bumangon siya at lumabas ng bahay. Tahimik pa ang paligid. Hindi pa tumitilaok ang mga manok. Hindi pa gumigising ang karamihan sa mga tao sa baryo. Umupo siya sa lumang bangkong kawayan sa harap ng bahay. Sa kanyang mga kamay ay hawak pa rin niya ang figurin. Napatingin siya sa bukirin. At doon niya muling naalala ang sinabi ni Aling Sela. Hindi lahat ng biyaya ay basta dumarating. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit tila may kaugnayan ang matanda sa misteryong unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Makalipas ang ilang oras, dumating si Elisa mula sa poso. May dala itong 2 timba ng tubig. "Tay, bakit gising na gising pa kayo?" Ngumiti si Mateo. "Hindi lang makatulog." Napansin ng dalaga ang bagay sa kanyang kamay. "Ano po yan?" Sandaling nag-alinlangan si Mateo. Pagkatapos ay iniabot niya ang figurin. Maingat itong tinanggap ni Eliza. Nagtaka rin ito. "Ang ganda naman." "Nakita ko sa bukid kagabi." "Saan po?" "Doon sa bahagi kung saan tumubo ang malalaking kamote." Pinagmasdan ng dalaga ang figurin. Hindi niya maalis ang tingin dito. Parang may kakaiba rin siyang nararamdaman. Parang napakaluma nito. "Oo. Siguro po may halaga iyan." Napailing si Mateo. "Hindi ko alam." Ibinigay muli ni Elisa ang figurin. "Ano man yan, tay, baka dapat itago muna ninyo."
Tumango siya. At iyon nga ang ginawa niya. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa natuklasan niya. Ngunit hindi nagtagal, may mga kakaibang pangyayari na nagsimulang mangyari. Kinahapunan, nagtungo siya sa sabungan sa kalapit na bayan. Hindi upang magsugal ng malaki. Nais lamang niyang panoorin ang isang tandang na matagal na niyang pinalalaki. Isinama niya ang manok upang masukat ang kakayahan nito laban sa ibang panabong. Ang tandang na yon ay hindi espesyal sa paningin ng iba. Payat ito kumpara sa mga mamahaling manok ng mayayamang sabungero. Ngunit matibay ang katawan at mabilis kumilos. Pagdating niya roon, agad siyang nakarinig ng pamilyar na mga biro. "O Mateo, dala mo na naman iyang manok mo." Parang sisiw pa rin. "Nako, baka isang palo lang iyan." Nagtawanan ng ilan. Sanay na si Mateo. Hindi na siya sumagot. Tahimik niyang inilagay ang tandang sa kulungan. Makalipas ang ilang oras, napili ang kanyang manok para sa isang ensayo laban sa isa pang tandang. Marami ang nag-akalang mabilis matatapos ang laban. Ngunit nang magsimula ito, nagulat ang lahat. Mabilis gumalaw ang tandang ni Mateo. Mas mabilis kaysa dati. Mas matalas, mas matatag. At sa loob lamang ng maikling panahon ay nanaig ito laban sa mas mahal at mas malaking kalaban. Napatingin ang mga tao, nagbulungan, nagulat maging si Mateo. Hindi niya iyon inaasahan. Pagkatapos ng laban ay nilapitan siya ng isang veteranong sabunghero. "Anong ginawa mo sa manok na yan?" "Wala naman. Hindi ako naniniwala." "Totoo?" Napakamot ng ulo ang lalaki. Parang biglang gumaling. Napaisip si Mateo. Hindi lamang iyon ang unang pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang tila gumaganda ang kalagayan ng kanyang mga alagang manok. Mas malakas silang kumain. Mas makintab ang balahibo. Mas mabilis kumilos. Parang may dagdag na sigla ang mga ito. Kasabay nito ay lalo ring gumaganda ang kanyang bukid. Maging ang mga tanim na dati ay hirap lumaki ay nagsimulang maging masigla. Unti-unting lumalaki ang kanyang ani. Unti-unti ring nababawasan ang kanyang mga problema. Ngunit habang dumarami ang biyaya, dumarami rin ang mga matang nakamasid. Isa na rito si Nestor. Minsan ay nadatnan ni Mateo ang lalaki na nakatayo malapit sa kanyang taniman. Tahimik lamang itong nakatingin. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Nestor. "Tinitingnan ko lang." "Ano ang tinitingnan mo?" "Ikaw." Nagkatinginan sila. May kung anong kakaiba sa mga mata ng lalaki. Hindi iyon simpleng pag-uusisa. Parang paghihinala. Parang inggit. Parang paghahanap ng lihim. "Ano bang nangyayari sa bukid mo?" "Wala naman." "Talaga?" Tumango si Mateo. Ngunit hindi kumbinsido si Nestor. Mula noon ay mas madalas itong magpaligid-ligid sa kanyang lupain. At hindi lamang si Nestor, pati ang ibang tao sa baryo. Ang mga taong dati hindi man lamang lumilingon sa kanya ay nagsimulang makiusap na makita ang kanyang taniman. May gustong bumili ng binhi. May gustong malaman ang kanyang paraan. May gustong makipagsosyo. Ngunit wala naman siyang maipakitang sikreto dahil kahit siya ay hindi alam ang tunay na dahilan. Lumipas ang isang linggo, isang gabi, habang papauwi si Mateo mula sa kulungan ng kanyang mga manok, nakita niya sa malayo ang kubo ni Aling Sela. Nag-alinlangan siya, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Nagpasya siyang puntahan ng matanda. Maliit lamang ang bahay nito, nakatayo sa gilid ng kakahuyan. Napapalibutan ng matatandang puno. Pagdating niya roon, tila hindi na nagulat ang matanda sa kanyang pagdating. Parang inaasahan na siya nito. "Alam kong pupunta ka." Natigilan si Mateo. "Paano ninyo nalaman?" Umiti lamang si Aling Sela. "May mga bagay na hindi kailangang sabihin para malaman." Tumayo ang matanda at itinuro ang isang upuang kawayan. "Umupo ka."
Dahan-dahang umupo si Mateo. Pagkatapos ay inilabas niya ang figurin. Agad itong nakita ng matanda at sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Parang may matagal nang alaalang bumalik. Saan ninyo ito nakita? Sa bukid ko, tulad ng inaasahan ko. Napalunok si Mateo. Ano po ba ito? Tahimik na pinagmasdan ni Aling Sela ang figurin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Maraming taon na ang nakalipas, may alamat na ikinukwento rito sa ating lugar. Hindi nagsalita si Mateo, nakinig lamang. Ayon sa kwento, may isang mutya na nagbabantay sa mga lupain ng mga magsasakang marunong magtiyaga. Napakunot-noo si Mateo. Mutya? Hindi mutya na tao. Ano po? Isang sinaunang biyayang ipinagkakaloob lamang sa mga taong may malinis na hangarin. Natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung maniniwala siya. Ngunit ipinagpatuloy ng matanda ang pagsasalita. Tinatawag iyon ng matatanda na mutya ng kamote. Lalong lumalim ang kanyang pag-iisip. Mutya ng kamote? Oo, halamat lamang po iyon. Marahang ngumiti si Aling Sela. Maraming alamat ang nagsisimula bilang katotohanan. Tahimik ang paligid, tanging hangin lamang ang dumaraan sa pagitan ng mga puno. Ayon sa mga kwento, kapag ang mutya ay napunta sa taong karapat-dapat, uunlad ang kanyang taniman. Napatingin si Mateo sa figurin. Maging ang kanyang mga alaga. Biglang naalala ni Mateo ang kanyang mga tandang, maging ang kanyang kabuhayan. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay nagpatuloy ang matanda. Ngunit may kapalit ang lahat. Natigilan siya. Anong kapalit? Napatingin sa kanya si Aling Sela at sa unang pagkakataon ay naging seryoso ang mukha nito. Kapag ginamit sa kasakiman ng biyaya, mawawala ito. Natahimik si Mateo. Higit pa roon. Ano po? Ang taong nagmamay-ari nito ay susubukin. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Susubukin? Tumango ang matanda. Darating ang mga taong maiinggit. Darating ang mga taong magnanais agawin ito. Darating ang mga taong sisira sa iyo. Napatingin si Mateo sa dilim sa labas ng kubo. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Nestor. At habang hawak niya ang maliit na figurin, hindi niya alam na sa mismong oras na iyon ay may isang taong lihim na nakamasid sa kanilang kubo mula sa likod ng mga puno. Isang taong matagal nang naghahanap ng dahilan upang maagaw ang anumang biyayang dumating kay Mateo. At nagsisimula pa lamang ang panganib na dala ng mutya ng kamote. Pag-alis ni Mateo sa kubo ni Aling Sela ay mabigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga narinig. Lumaki siyang nakikinig sa mga alamat ng matatanda, ngunit iba ang makinig sa isang kwento at iba ang masangkot mismo rito. Mahigpit niyang hawak ang figurin habang naglalakad sa madilim na daan pauwi. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang sinabi ng matanda. Darating ang mga taong maiinggit. Darating ang mga taong magnanais agawin ito. Darating ang mga taong sisira sa iyo. Nang makarating siya sa bahay, agad niyang itinago ang figurin sa loob ng isang lumang kahong kahoy na minsang pinaglagyan ng mahahalagang gamit ng kanyang ama. Pagkatapos ay naupo siya sa gilid ng higaan. Tahimik na natutulog si Elisa sa kabilang bahagi ng silid. Pinagmasdan niya ang anak. Ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Hindi para yumaman, hindi para gumanti sa mga taong nang mamaliit, kundi para mabigyan ng pagkakataong maabot ng anak ang mga pangarap nito. Ngunit hindi niya maiwasang isipin kung tama bang itago niya ang lahat kay Eliza. Kung totoo nga ang may kapangyarihan ang mutya, may karapatan bang malaman niyon ng kanyang anak? Sa huli, nagpasya siyang manahimik muna. Hindi pa sapat ang kanyang nalalaman. Hindi pa siya sigurado. Kinabukasan ay masigla ang umaga. Maliwanag ang sikat ng araw. Maaga siyang nagtungo sa bukid. Ngunit pagdating niya roon ay may napansin agad siyang kakaiba.
May mga bakas ng paa sa gilid ng taniman. Huminto siya. Maingat niyang sinuri ang lupa. Hindi iyon kanya. Hindi rin iyon kay Elisa. Malalaki ang bakas. Mukhang lalaki ang dumaan. At tila naglibot pa sa mismong bahagi kung saan niya natagpuan ang mutya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maingat niyang sinundan ang mga marka. Ngunit nawala rin ang mga iyon sa mabatong bahagi ng daan. Hindi niya matukoy kung sino ang nagpunta roon. Habang iniisip niya iyon ay may tumawag mula sa likuran. "Mateo!" Paglingon niya ay nakita niya si Mang Julio, isa sa mga matagal na niyang kaibigan. Matanda na rin ito ngunit mabait at maaasahan. "Anong ginagawa mo riyan?" "Tinitingnan ko lang ang taniman." Lumapit si Mang Julio. Napansin nito ang bakas. "Nakita mo rin pala." Napatingin si Mateo. "Alam mo kung kanino yan?" Umiling ang matanda. "Hindi. Pero kagabi may nakita akong tao malapit dito." Natigilan si Mateo. "Sino?" "Hindi ko nakilala." "Lalaki?" "Oo." Natahimik si Mateo. Hindi niya sinabi ang tungkol sa mutya. Ngunit lalo siyang naging alerto. Makalipas ang ilang araw ay lalo pang gumanda ang takbo ng kanyang buhay. Ang mga kamoting dati karaniwang laki lamang ay naging mas mabigat at mas maganda ang kalidad. Mas mataas ang presyo ng kanyang ani sa bayan. May isang negosyanteng bumili ng halos kalahati ng kanyang inaning kamote. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakapagbayad siya ng bahagi ng kanyang utang. Hindi iyon kalakihan, ngunit sapat upang magulat ang mga taong matagal nang naniningil sa kanya. Nang mabalitaan ito ng baryo, nagsimula na namang umikot ang mga usapan. Ngunit iba na ngayon ang tono ng mga tao. Hindi na puro pangungutya, may halong pagtataka, may halong pagdududa, at may halong inggit. Isang hapon, habang bumibili siya ng pagkain sa tindahan ni Aling Rosa, narinig niya ang ilang lalaki na nag-uusap. Biglang yumaman si Mateo. Hindi normal iyon. May itinatago iyon. Tiyak may sikreto. Tahimik siyang lumabas ng tindahan, ngunit alam niyang hindi iyon titigil. Kapag may taong umaangat, maraming nais malaman kung paano, at hindi lahat ay may mabuting hangarin. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, nakaupo si Nestor sa kanyang malawak na balkonahe. Kasama niya ang dalawa niyang tauhan. Tahimik siyang nakatingin sa malayo. May hawak siyang tasa ng kape, ngunit hindi niya ito iniinom. "Anong balita?" Nagkatinginan ang dalawang tauhan. Pagkatapos ay sumagot ang isa. "Totoo po." "Ano ang totoo?" "Masagana talaga ang ani ni Mateo." Napangisi si Nestor. "Hindi sapat iyan. Tiningnan namin ang lupa." "Anong nakita ninyo?" "Wala naman pong kakaiba." Lalong kumunot ang noo ni Nestor. Hindi siya naniniwalang simpleng swerte lamang ang lahat. Kilala niya si Mateo. Maraming taon na niya itong minamaliit. Maraming taon na niya itong nakikitang nabibigo. Hindi niya matanggap na bigla itong umaangat. May dahilan, may lihim, at determinado siyang malaman niyon. Lumipas ang isa pang linggo. Dumating ang araw ng pag-anunsyo ng mga mag-aaral na makatatanggap ng scholarship mula sa isang universidad sa lungsod. Buong baryo ay nagtipon sa munisipyo. Kasama si Elisa, kasama rin si Mateo. Bagaman kinakabahan, pilit siyang ngumiti. Alam niyang matalino ang anak, ngunit marami ring magagaling na estudyante. Nang simula ng pagbanggit ng mga pangalan ay halos hindi siya makahinga. Isa-isang tinatawag ang mga napili. Pagkatapos ay narinig niya ang pangalang matagal niyang ipinagdarasal. Elisa Ramos. Napapikit si Mateo. Parang huminto ang mundo. Hindi siya agad nakakilos. Hindi agad nakapagsalita. Tanging luha lamang ang unti-unting namuo sa kanyang mga mata. Lumapit si Elisa sa entablado.
Kinuha nito ang sertipiko at nang bumaba ito ay agad niya itong niyakap. Tay! Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Anak, natanggap ka. Ngumiti si Eliza, ngunit parehong alam nilang hindi pa tapos ang laban. May scholarship man, marami pa ring gastusin. Pamasahe, tirahan, pagkain, mga gamit sa paaralan. Ngunit sa unang pagkakataon ay tila hindi na ganoon kabigat ang mga problema. Parang may liwanag na unti-unting sumisilip sa kanilang buhay. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya para sa kanila. Mula sa di kalayuan ay tahimik na pinagmamasdan sila ni Nestor. Matigas ang mukha nito. At habang pinapanood ang mag-ama, lalo lamang tumitindi ang apoy ng inggit sa kanyang dibdib. Kinagabihan ay nagkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay ni Mateo. Ilang kamag-anak at kaibigan ang dumating upang batiin si Eliza. Masaya ang lahat. Ngunit nang lumalim ang gabi at magsiuwian na ang mga bisita, may nangyaring hindi inaasahan. Nagtahulan ng malakas ang kanilang aso. Agad na lumabas si Mateo. Madilim ang paligid. Wala siyang makita. Ngunit may kung anong gumalaw malapit sa kulungan ng kanyang mga manok. Mabilis siyang tumakbo. Pagdating niya roon ay may narinig siyang yabag na papalayo. May taong tumatakas. Hoy! Sigaw niya. Ngunit mabilis na nawala ang anino sa dilim. Huminga ng malalim si Mateo. Pagkatapos ay sinuri niya ang kulungan. Doon niya natuklasan ang dahilan. Bukas ang kandado. At nawawala ang isa sa kanyang pinakamagagaling na tandang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon simpleng pagnanakaw. Ang tandang na iyon ang nanalo sa ilang laban kamakailan. Isa iyon sa kanyang pinakamahalagang alaga. Napalibot siya sa katahimikan at habang nakatayo sa gitna ng dilim, may mabigat na pakiramdam na bumalot sa kanyang dibdib. Parang ito pa lamang ang simula. Parang may taong unti-unting lumalapit sa lihim na kanyang itinatago. At sa kung saan sa baryo, isang lalaking may malamig na ngiti ang nakatitig sa nakaw na tandang. Isang lalaking naniniwalang kapag nasundan niya ang bakas ng biyaya ni Mateo, matatagpuan din niya ang tunay na pinagmumulan ng swerte nito. Mabigat ang loob ni Mateo nang mag-umaga. Buong gabi niyang pinag-isipan ang pagkawala ng kanyang pinakamagaling na tandang. Hindi iyon basta alagang manok lamang. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit nagsisimula siyang makabangon mula sa pagkakalubog sa utang. Sa maliit na kulungan, paulit-ulit niyang sinuri ang sirang kandado. Walang duda, may taong sadyang pumasok upang magnakaw. Lumabas si Eliza mula sa bahay at agad napansin ang seryosong mukha ng ama. Tay, nakita ninyo na ba? Umiling si Mateo. Wala pa rin. Nalungkot ang dalaga. Siguro po may nakakita. Sana. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may kutob siyang hindi ganoon kasimple ang nangyari. Hindi karaniwang magnanakaw ang gumawa nito. May layunin, may dahilan, at maaaring may kaugnayan iyon sa mga kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Pagkatapos ng almusal ay nagtungo siya sa baryo upang magtanong. Isa-isang kinausap niya ang mga kapitbahay. May ilan na nagsabing may narinig silang mga yabag. May ilan na nagsabing may nakitang anino. Ngunit walang nakapagbigay ng malinaw na impormasyon. Bandang tanghali ay nakasalubong niya si Mang Julio. May balita ka ba? Napailing ang matanda. Wala. Tumigil ito sandali. Pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Pero may napansin ako. Ano yon? Parang may mga taong nagmamasid sa bahay mo nitong mga nakaraang araw. Napatigil si Mateo. Sino? Hindi ko kilala. Lalaki? Dalawa. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang pakiramdam. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Parang may mas malaking bagay na nangyayari. Makalipas ang ilang oras ay nagpasya siyang magtungo sa bayan upang ibenta ang ilan pa niyang ani. Habang nasa palengke siya, may lumapit na negosyante.
Kilalang mamimili ito ng mga produktong agrikultural. Mateo, opo, nais kong bilhin lahat ng susunod mong ani. Nagulat siya. Lahat po? Tumango ang lalaki. Mas mataas pa ang presyo kaysa sa dati. Napaisip si Mateo. Noon ay halos walang pumapansin sa kanyang mga produkto. Ngayon ay tila pinag-aagawan ng kanyang ani. Pag-iisipan ko po. Ngumiti ang negosyante. Huwag mong patagalin. Nang makaalis ito ay hindi niya napigilang mapaisip. Parang sunod-sunod ang magandang pagkakataon. Ngunit kasabay nito ay sunod-sunod din ang mga panganib. Habang pauwi siya ay may napansin siyang karwaheng nakaparada malapit sa bukid ni Nestor. Hindi niya ito gaanong pinansin. Ngunit nang dumaan siya ay narinig niya ang ilang bahagi ng pag-uusap. Sigurado ka ba? Basta hanapin ninyo. Kapag nakita ninyo, sabihin agad sa akin. Hindi niya nakita kung sino ang kausap ni Nestor. Ngunit nang mapatingin sa kanya ang mayamang magsasaka, ay agad itong tumahimik. Sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay ngumiti si Nestor. Ngunit hindi iyon ngiting may kabaitan. Ngiting puno iyon ng lihim. Ngiting tila may binabalak. Pagdating sa bahay ay agad niyang sinalubong si Elisa. May hawak itong sobre. Tay! Ano yon? Dumating na po. Kinuha niya ang sobre. Mula iyon sa universidad. Kasama roon ang detalye ng scholarship ni Elisa. Nang mabasa niya ang nilalaman nito ay napangiti siya. Halos kalahati ng gastusin sa pag-aaral ay sasagutin ng paaralan. Hindi man lahat, napakalaking tulong na iyon. Napuno ng pag-asa ang kanyang puso. Ngunit habang masaya silang nag-uusap, ay may isang bagay na hindi nila napansin. Sa kabilang bahagi ng kanilang bakuran, may isang pares ng mata na nakasilip mula sa likod ng mga puno. Tahimik, mapagmasid, at naghihintay. Kinagabihan ay muling nagtungo si Mateo sa kubo ni Aling Sela. Nais niyang malaman pa ang tungkol sa mutya. Pagdating niya roon ay tila alam na naman ng matanda ang dahilan ng kanyang pagpunta. Ninanakawan ka na. Natigilan si Mateo. Paano ninyo nalaman? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa madilim na kagubatan. Ang biyaya ay parang ilaw. Tahimik siyang nakinig. Kapag sumikat ito, hindi lamang mabubuting tao ang lumalapit. Napabuntong hininga si Mateo. May kinalaman ba ito sa mutya? Dahil sa mutya, kaya ka pinag-uusapan. Pero hindi naman nila alam ang tungkol dito. Tama. Tapos bakit? Dahan-dahang umupo si Aling Sela. Dahil nakikita nila ang bunga. Napatingin si Mateo sa piguring dala niya. Kapag may taong biglang umaangat mula sa kahirapan, maraming nagtatanong. Tumango siya. Kapag hindi nila mahanap ang sagot, gagawa sila ng sarili nilang paliwanag. Natahimik siya. Tama ang matanda. Sa baryo nila, bihira ang umaangat. At kapag may umaangat, madalas hinihila pababa. Maya-maya ay muling nagsalita si Aling Sela. May nais akong itanong. Ano po iyon? Hawak mo ba ang mutya sa lahat ng oras? Hindi. Saan mo ito itinatago? Nag-atubili si Mateo, ngunit sinabi rin niya. Nang marinig iyon ng matanda, ay agad itong umiling. Hindi ligtas. Nagulat siya. Bakit? Dahil malapit na ang taong naghahanap. Nanlamig siya. Sino? Hindi ko alam. Pero sigurado akong may nakaramdam na sa presensya nito. Tahimik na napalunok si Mateo. Pag-uwi niya ng gabing iyon ay agad niyang inilabas ang kahong kahoy. Nais niyang ilipat ang mutya sa mas ligtas na taguan. Ngunit pagdating niya sa kanyang silid ay napahinto siya. Bukas ang bintana. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sigurado siyang isinara niya iyon bago umalis. Dahan-dahan siyang lumapit sa kahon. Huminga ng malalim
At nang buksan niya ito ay halos mawalan siya ng kulay. Wala na ang mutya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang sinisilip ang laman ng kahon. Walang laman. Parang huminto ang kanyang paghinga. Agad niyang sinuri ang buong silid. Lahat ng sulok, lahat ng lalagyan. Ngunit wala siyang makita. Nawala ang mutya. Nawala ang lihim na nagbigay ng pag-asa sa kanyang buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, muling bumalik ang takot sa kanyang puso. Samantala, sa isang madilim na lumang kamalig sa kabilang bahagi ng baryo, may isang lalaking nakaupo sa harap ng mesa. Sa ibabaw nito ay naroon ang maliit na figurin. Kumikislap ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Dahan-dahang ngumiti ang lalaki at nang itaas niya ang kanyang muka, lumitaw ang taong matagal nang naghihinala kay Mateo, si Nestor. Hindi makatulog si Mateo buong gabi. Paulit-ulit niyang hinanap ang mutya sa bawat sulok ng bahay. Tinignan niya ang ilalim ng kama, mga lumang kabinet, maging ang mga sako ng kamote sa bodega. Ngunit wala. Parang naglaho ito na parang usok. Hindi niya sinabi agad kay Eliza ang pagkawala nito. Ayaw niya itong alalahanin. Ayaw niyang madagdagan ang mga problemang pasan ng anak. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo niyang naiisip ang mga babala ni Aling Sela. May taong naghahanap. May taong magnanais agawin ito. At ngayon ay nangyari na nga. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Mateo sa kubo ng matanda. Pagkakita pa lamang sa kanya ni Aling Sela ay alam na nito ang nangyari. Nawala na. Hindi iyon tanong. Isa iyong pahayag. Tumango si Mateo. Parang nawalan siya ng lakas. Ninakaw. Tahimik ang matanda. Hindi ito agad nagsalita. May paraan pa ba para maibalik? Napabuntong hininga si Aling Sela. May paraan. Agad siyang umasa. Paano? Hanapin mo ang taong kumuha. Kaya nga po, hindi iyon magiging madali. Natahimik siya. Pagkatapos ay muling nagsalita ang matanda. Ang mutya ay hindi simpleng kayamanan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi lahat ng humahawak dito ay pinagpapala. Napakunot noo si Mateo. Hindi ba ito nagbibigay ng swerte? Oo. Kung gayon, kung ang may hawak ay sakim, kabaligtaran ang mangyayari. Napatitig siya sa matanda. Parusa? Tumango ito. Unti-unti. Naging tahimik ang paligid. May kung anong kakaibang kaba na sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may malaking bagay nang nagsimula. Samantala, sa malawak na bahay ni Nestor, masaya ang mayamang magsasaka. Nakatago ang mutya sa loob ng kanyang silid. Magdamag niya itong pinagmasdan. At sa kanyang isip ay isa lamang ang pumapasok. Kayamanan, kapangyarihan. Mas maraming lupa, mas maraming negosyo, mas maraming tao ang yuyuko sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga alamat, ngunit naniniwala siya sa resulta at malinaw sa kanya ang resulta. Mula nang matagpuan ni Mateo ang mutya ay biglang gumanda ang buhay nito. Kung gayon, kung mapapasa kanya ang mutya, mas lalo siyang yayaman. Iyon ang kanyang paniniwala. 3 araw ang lumipas. At sa unang 2 araw ay tila tama nga siya. Nagkaroon siya ng malaking transaksyon sa bayan. Nadagdagan ang kanyang kinita. May isang negosyanteng gustong bumili ng malaking bahagi ng kanyang ani. Masaya siya. Lalo siyang naging kumbinsido na nasa kanya na ngayon ang tunay na susi sa tagumpay. Ngunit pagsapit ng 3 araw, nagsimula ang pagbabago. Isa sa kanyang mga tauhan ang tumakbong papasok sa bahay. Sir, ano? May problema po? Napakunot noo si Nestor. Ano na naman? Nasira po ang isa sa mga makina. Hindi siya gaanong nabahala. Madali iyong ayusin. Ngunit makalipas ang ilang oras ay may isa na namang dumating. Sir, ano na naman? May sakit po ang ilang alagang baboy.
Nairita siya. Ngunit muli, hindi niya yon gaanong pinansin. Kinabukasan ay mas lumala ang mga pangyayari. May isang truck ng kanyang ani ang nasiraan habang papunta sa bayan. Nasayang ang malaking bahagi ng kargamento. Pagkatapos ay umatras ang isang mamimili sa napagkasunduang kontrata. Pagkatapos ay nagkasakit pa ang isa niyang pangunahing katiwala. Parang sunod-sunod ang malas, hindi niya maintindihan. Samantala sa bahay ni Mateo, may kakaibang nangyayari rin. Inaasahan niyang babagsak muli ang kanyang buhay matapos mawala ang mutya. Ngunit hindi. Patuloy pa ring maganda ang kanyang ani. Patuloy pa ring malusog ang kanyang mga tanim. Patuloy pa ring malalakas ang kanyang mga alagang manok. Napaisip siya. Kung wala na ang mutya, bakit hindi nawawala ang biyaya? Muli siyang nagtungo kay Aling Sela. Tahimik na nakinig ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti. Nagsisimula mo ng maunawaan. Ano po? Hindi ang mutya ang pinagmulan ng lahat. Nagulat si Mateo. Hindi? Umiling ang matanda. Ang mutya ay gabay lamang. Hindi siya agad nakaunawa. Kung gayon, ikaw pa rin. Napatingin siya sa lupa. Ikaw ang nagtanim. Ikaw ang nagpagod. Ikaw ang nagsakripisyo. Ikaw ang hindi sumuko. Unti-unting natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa buong buhay niya ay sanay siyang sisihin ang sarili sa mga kabiguan. Ngayon lamang may nagsabing karapat-dapat din siyang purihin. Ang mutya ay nagpapalakas lamang sa mabuting bunga ng sipag. Dagdag pa ni Aling Sela. Ngunit hindi nito kayang palitan ang pagkatao ng tao. Naramdaman ni Mateo ang paggaan ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon ay hindi niya tiningnan ang mutya bilang pinagmumula ng lahat. Bagkus bilang biyayang dumating upang ipaalala ang kanyang sariling halaga. Ngunit habang natututo siya ng mahalagang aral, unti-unti namang nilalamon ng galit si Nestor. Dumating ang gabi. Nakaupo siya sa kanyang silid. Nasa harap niya ang mutya. Galit na galit siya. Mula nang mapasaka niya ito ay tila puro kamalasan ang dumarating. Bigla niyang hinawakan ng pigurin. Ano ba talaga ang silbi mo? Mahigpit niya itong pinisil. At sa mismong sandaling iyon ay may narinig siyang malakas na kulog mula sa labas. Napabitaw siya. Biglang namatay ang ilaw ng lampara. Pinalot ng dilim ang buong silid at sa loob ng ilang segundo, tila may nakita siyang aninong nakatayo sa sulok. Napaatras siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit nang sindihan niyang muli ang lampara ay wala na roon ang anino. Mabilis ang kanyang paghinga. Pinilit niyang sabihin sa sariling imahinasyon lamang iyon. Ngunit hindi na siya mapakali. Sa unang pagkakataon, matapos nakawin ang mutya, nakaramdam siya ng takot. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, may isang matandang babae na nakatingin sa buwan mula sa kanyang kubo. Si Aling Sela. At sa kanyang isip ay malinaw ang isang bagay. Malapit nang mabunyag ang katotohanan. Malapit nang magharap ang taong pinagpala ng mutya at ang taong naghangad ang kininito. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi lamang ang kapalaran nila Mateo at Nestor ang magbabago, kundi ang buong baryong matagal nang nahahati sa inggit, pangmamaliit at paghahangad ng kapangyarihan. Lumipas ang mga araw na tila mabagal para kay Nestor at mabilis para kay Mateo. Habang patuloy na bumibigat ang mga problema ng mayamang magsasaka, unti-unti namang gumagaan ang buhay ng dating baon sa utang. Hindi pa man siya lubusang nakakaahon, marami ng pagbabago ang nangyari. Nakapagbayad siya ng isa pang utang, nakabili siya ng bagong kagamitan para sa bukid. At higit sa lahat, nakapag-ipon siya para sa nalalapit na pag-aaral ni Elisa sa lungsod. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang iniisip. Sa tuwing maaalala niya ang mutya, bumabalik ang kanyang mga tanong. Nasaan na ito? Sino ang kumuha? At bakit tila may kung anong mas malaking lihim na nakatago sa likod ng lahat ng nangyayari?
Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga bagong tanim, may dumating na hindi niya inaasahan. Isang motorsiklo ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Bumaba rito ang isang lalaking nakasuot ng maayos na polo at may dalang bag. "Ikaw ba si Mateo Ramos?" "Opo," ngumiti ang lalaki. "Ako si Engineer Renato Cruz." Napakunotno si Mateo. Hindi niya kilala ang pangalan. "Ano po ang maitutulong ko?" Tumingin ang lalaki sa paligid. Pagkatapos ay itinuro ang bukirin. "Narinig ko ang tungkol sa ani mo." Nagulat si Mateo. "Paano ninyo nalaman?" "Umabot na sa bayan ang balita." Tahimik siyang nakinig. Isa palang espesyalista sa agrikultura ang lalaki na nagsasaliksik tungkol sa mga pambihirang ani sa iba't ibang lugar. May nais itong pag-aralan sa kanyang lupain. Sa una ay nagatubili si Mateo, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Buong araw nilang sinuri ang lupa, kumuha ng mga sample, tiningnan ang kalidad ng taniman. At habang tumatagal ay lalong nagtataka ang inhinyero. "Kakaiba. Ano po ang kakaiba?" "Napakayaman ng sustansya ng lupa mo." Nagulat si Mateo. "Bakit po?" "Hindi ito nangyayari ng basta-basta." Napaisip siya. Naalala niya ang bahagi ng bukid kung saan niya natagpuan ang mutya. Ngunit hindi niya ito binanggit. Nang matapos ang pagsusuri ay may sinabi ang inhinyero na tumatak sa kanyang isip. "Ano man ang ginawa mo rito, ipagpatuloy mo." "Wala naman po akong espesyal na ginawa." Ngumiti ang lalaki. Minsan ang pinakamalaking sikreto ay ang tiyaga. Hindi alam ng inhinyero na halos kapareho iyon ng mga salitang sinabi ni Aling Sela. At muli na namang napaisip si Mateo. Samantala, sa bahay ni Nestor, lumalala ang sitwasyon. Isa-isa nang nagsisimulang magreklamo ang kanyang mga tauhan. Bumababa ang ani, nasasayang ang produkto. Nagkakaroon ng problema sa mga negosyo. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkawala ng respeto ng ilang tao sa kanya. Hindi niya matanggap iyon. Buong buhay niya ay sanay siyang siya ang tinitingala sa baryo. Siya ang may pera. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang may impluensya. Ngayon ay tila unti-unting nababaling ang pansin ng mga tao kay Mateo at lalong nag-aalab ang kanyang galit. Kinagabihan ay muli niyang inilabas ang mutya. Pinagmasdan niya ito sa ibabaw ng mesa. "Pinagloloko mo ba ako?" Walang sagot. Siyempre, isa lamang itong pikurin. Ngunit habang nakatitig siya rito, ay may kung anong kakaibang pakiramdam na sumiksik sa kanyang dibdib. Parang konsensya, parang takot, parang may bumubulong sa kanyang isip. Unti-unti siyang napaupo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naalala niya ang mga bagay na matagal na niyang piniling kalimutan. Ang mga magsasakang niloko niya sa presyo ng ani. Ang mga pamilyang nawalan ng lupa dahil sa kanyang pautang. Ang mga taong kanyang minamaliit. At kabilang sa lahat ng iyon si Mateo. Hindi niya gusto ang alaala. Ayaw niya itong isipin, ngunit hindi niya ito matakasan. Sa kabilang banda, abala naman si Elisa sa paghahanda para sa kanyang pag-alis. Nalalapit na ang pasukan sa lungsod. Masaya siya. Ngunit may lungkot din. Hindi niya kailanman naisip na iiwan niya ang baryong kinalakihan. Isang gabi ay naupo silang mag-ama sa harap ng bahay. Tahimik silang nakatingin sa mga bituin. "Tay, ano yon anak?" "Natatakot po ako." Napangiti si Mateo. Hindi yon ang inaasahan niyang marinig. "Ikaw? Natatakot?" Bahagyang natawa si Elisa. "Opo." "Saan?" "Sa bagong buhay." Natahimik siya. Pagkatapos ay tumingin sa anak. "Alam mo ba kung ano ang natutunan ko nitong mga nakaraang buwan?" "Ano po?" "Hindi kailangang mawala ang takot." Napatingin si Elisa sa kanya. "Ang mahalaga,
Hindi tayo humihinto dahil natatakot tayo. Napangiti ang dalaga. At sa gabing iyon ay tila mas tumibay ang loob nito. Ngunit habang nagkakaroon ng pag-asa ang mag-ama, isang pangyayari ang yayanig sa buong baryo. Kinabukasan ay nagising ang mga tao sa isang balitang mabilis kumalat. May nahuling magnanakaw. Isa sa mga tauhan ni Nestor. Nahuli ito sa kabilang baryo habang sinusubukang ibenta ang isang kilalang panabong na manok. At nang makita ng mga tao ang manok, agad nila itong nakilala. Ito ang tandang na ninakaw kay Mateo. Parang apoy na kumalat ang balita. Nag-usap-usap ang mga tao, nagbulungan, nagduda. Kung tauhan ni Nestor ang may hawak ng ninakaw na tandang, may kinalaman ba ang mayamang magsasaka? Pagsapit ng hapon ay halos buong baryo na ang nag-uusap tungkol dito. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, si Nestor ang naging sentro ng mga bulungan. Hindi si Mateo, hindi si Elisa, kundi siya. Habang nakaupo si Nestor sa kanyang sala at pinakikinggan ang mga balitang dumarating, naramdaman niyang unti-unting gumuho ang imahe na matagal niyang binuo. At sa gitna ng kanyang galit at pagkabalisa, may isang desisyong nabuo sa kanyang isip. Isang desisyong magdadala sa kanya sa isang pagkakamaling hindi na niya mababawi. Dahil sa gabing iyon, nagpasiya siyang tuluyang sirain si Mateo. At para magawa iyon, handa siyang ilantad ang lihim ng mutya, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihang kanyang pinakikialaman. Pagkatapos kumalat sa buong baryo ang balitang may kinalaman ang tauhan ni Nestor sa pagnanakaw ng tandang ni Mateo, nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao sa mayamang magsasaka. Hindi man ito direktang napatunayan, sapat na ang pagdududa upang mabasag ang reputasyong matagal niyang inalagaan. Sa tuwing dumaraan siya sa sentro ng baryo, napapansin niya ang mga bulungan. Ang mga taong dating mabilis yumuko at bumati ay tila nag-aatubili na ngayon. Ang mga dating natatakot magsalita laban sa kanya ay nagsisimulang magkaroon ng lakas ng loob. At iyon ang lalong nagpapasiklab ng galit sa kanyang puso. Sa kanyang malaking bahay, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang nilalakad ang kanyang silid. Sa ibabaw ng mesa ay naroon pa rin ang mutya ng kamote, tahimik, makinang. Parang walang pakialam sa kaguluhang idinudulot nito. Mahigpit niya itong hinawakan. Ngunit imbes na makaramdam ng kapangyarihan, kakaibang bigat ang naramdaman niya. Parang may bumabalik na konsensyang matagal na niyang itinaboy. Agad niya itong ibinaba. Ayaw niyang isipin ang mga pagkakamali niya. Ayaw niyang aminin na maaaring siya ang dahilan ng sarili niyang pagbagsak. Mas madali para sa kanya na sisihin si Mateo. Mas madali para sa kanya na isipin na ang dating mahirap na magsasaka ang umagaw ng kanyang kapalaran. At doon nabuo ang kanyang plano. Kung hindi niya kayang maagaw ang paggalang ng mga tao, sisirain niya ang paggalang na ibinibigay kay Mateo. Kinabukasan ay nagtungo siya sa palengke. Hindi siya karaniwang namamalengke, kaya agad siyang napansin ng marami. Tahimik siyang nakipag-usap sa ilang tao, pabulong, pahapyaw. Unti-unti niyang pinakawalan ang mga binhi ng tsismis. Napapansin ba ninyo? Ano? Masyadong mabilis ang pag-asenso ni Mateo. May mga taong nakinig, may mga taong nagtanong, at may mga taong agad naniwala. May itinatago iyon. May kung anong kababalaghan. Hindi normal ang lahat ng nangyayari. Mabilis kumalat ang mga usap-usapan. Sa loob lamang ng ilang araw, may ilan nang nagsisimulang magduda kay Mateo. May nagsasabing gumagamit siya ng kulam. May nagsasabing may natagpuan siyang sinaunang kayamanan. May nagsasabing may lihim siyang kasunduan sa mga espiritu ng bundok. Walang katotohanan ang alinman sa mga iyon. Ngunit alam ni Nestor ang isang bagay. Hindi kailangang totoo ang chismis upang makasira. Kailangan lamang itong paniwalaan ng sapat na dami ng tao. Samantala,
Walang kamalay-malay si Mateo sa lawak ng mga usaping umiikot tungkol sa kanya. Abala siya sa bukid, abala sa paghahanda para sa pag-alis ni Elisa. Lumipas ang mga linggo at lalo pang lumapit ang araw ng pagpasok nito sa universidad. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit ang dalaga, napansin ni Mateo ang lumang kwaderno nito. Punong-puno iyon ng mga guhit, mga tulay, mga gusali, mga disenyo, mga pangarap. Tahimik niyang pinagmasdan ang bawat pahina, napangiti siya. Naalala niya ang panahong halos wala silang makain ngunit hindi tumigil si Elisa sa pangangarap. Naalala niya ang mga gabing nag-aaral ito sa ilaw ng gasera. Naalala niya ang mga pagkakataong pinagtatawanan ito ng mga tao. At ngayon, malapit nang magsimula ang bagong yugto ng buhay nito. Tay? Napalingon siya. Nakangiti po kayo. Napatawa si Mateo. Masama ba? Hindi. Lumapit si Elisa. Nag-aalala po kayo? Kaagad siyang natahimik. Paano mo nalaman? Dahil kilala ko kayo. Napabuntong hininga siya. Konti. Para sa akin? Tumango siya. Ngumiti ang dalaga. Matagal na po ninyo akong inalagaan. Ngayon naman, ako ang mag-aalaga sa pangarap ninyo. Napatingin si Mateo sa anak. Hindi ko pangarap iyon. Oo po. Umiling si Elisa. Kapag nakatapos ako, pangarap din ninyo iyon. Hindi agad nakasagot si Mateo. Ngunit sa kanyang dibdib ay may init na unti-unting kumalat. Pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Pakiramdam ng tagumpay. Hindi dahil may pera siya, hindi dahil gumanda ang ani, kundi dahil nakikita niyang may bunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit habang masaya ang mag-ama, may isa namang lihim na pagpupulong na nagaganap sa kabilang dulo ng baryo. Sa lumang kamalig ni Nestor ay naroon ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nakapaligid sila sa mesa, tahimik na nakikinig. May inilatag na plano si Nestor, isang bitag. Balak niyang maglagay ng mga ninakaw na kagamitan sa bahagi ng bukid ni Mateo. Kapag natagpuan iyon ng mga tanod, magmumukhang si Mateo ang may sala. Hindi sapat na bumagsak lamang ang magsasaka. Kailangan itong mapahiya. Kailangan itong mawalan ng tiwala ng mga tao. At higit sa lahat, kailangan itong mawala sa baryo. Ngunit may hindi alam si Nestor. Isa sa mga tauhang kasama niya ay hindi na sang-ayon sa kanyang ginagawa. Ito si Ben. Matagal nang nagtatrabaho para sa kanya. Ngunit nakita na nito kung paano unti-unting nilalamon ng inggit ang kanyang amo. Habang nakikinig siya sa plano, lalo siyang nababagabag. Naaalala niya kung paano tinulungan ni Mateo ang kanyang pamilya noong panahong walang-wala sila. Naaalala niya kung paano ito nagbigay ng pagkain kahit kapos din. At ngayong pinaplano itong sirain, hindi niya alam kung kaya pa niyang manahimik. Lumipas ang gabi, at habang natutulog ang buong baryo, may isang lalaking tahimik na naglalakad papunta sa bahay ni Mateo. Hindi ito magnanakaw, hindi ito maninira. May dala itong babala. Huminto siya sa labas ng bakuran, tumingin sa paligid. Pagkatapos ay marahang kumatok sa pintuan. Nagising si Mateo. Agad siyang bumangon. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang isang aninong nakatayo sa ilalim ng buwan. At nang maliwanagan ng ilaw mula sa loob ng bahay ang mukha nito, agad niya itong nakilala. Si Ben, isa sa mga tauhan ni Nestor. Ngunit ang ekspresyon nito ay hindi mukhang kaaway. Mukha itong takot. At ang mga unang salitang lumabas sa bibig nito ay nagpalamig sa dugo ni Mateo. May plano silang sirain kayo. Napatitig si Mateo. At sa gabing iyon, nagsimula ang laban na matagal nang papalapit. Ang laban hindi para sa mutya, hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan. Nanatiling nakatayo si Mateo sa pintuan habang nakatitig kay Ben. Tahimik ang gabi. Tanging malamig na hangin lamang ang dumaraan sa pagitan ng mga puno.
Sa mukha ng lalaki ay malinaw ang takot at pag-aalinlangan. Parang ilang araw na itong hindi nakatulog ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Mateo. Luminga muna si Ben sa paligid. Parang sinisiguro nitong walang ibang nakakarinig. Pwede ba tayong mag-usap sa loob? Sandaling nag-isip si Mateo. Pagkatapos ay tumango. Pumasok sila sa maliit na sala. Nagising na rin si Eliza dahil sa katok. Nagtaka ito nang makita ang tauhan ni Nestor, ngunit hindi na ito nagsalita. Tahimik lamang itong naupo at nakinig. Ilang sandali ay walang nagsalita. Parang nahihirapan si Ben na simulan ang kanyang sasabihin. Sa wakas ay huminga ito ng malalim. May masama pong binabalak si Nestor. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Anong klaseng binabalak? Balak niyang ipahamak kayo. Napalunok si Eliza. Papaano? Yumuko si Ben. May mga gamit na ninakaw sa kabilang baryo. Tapos, balak niyang ipalagay sa inyong bukid. Natahimik ang buong silid. Mabigat ang mga salitang iyon. Kapag natuloy ang plano, maaaring makulong si Mateo. Maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. At maaaring masira ang pagkakataon ni Eliza na makapag-aral. Kailan? Bukas ng gabi. Mahigpit na napahawak si Mateo sa gilid ng mesa. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing aabot sa ganoon si Nestor. Marami silang hindi pinagkasunduan noon. Maraming beses siyang minamaliit nito. Ngunit hindi niya inasahang hahantong ito sa ganitong kasamaan. Bakit mo sinasabi sa amin ito? Tahimik si Ben. Pagkatapos ay tumingin kay Mateo. Dahil hindi tama. Walang ibang paliwanag. Ngunit sapat na iyon. May mga taong kayang sikmurain ang maling gawain. May mga taong hindi. At malinaw na kabilang si Ben sa ikalawang uri. Pagkaalis nito ay halos hindi nakatulog ang mag-ama. Buong gabi nilang pinag-usapan ang dapat gawin. Maaari silang magsumbong, ngunit wala silang sapat na ebidensya. Maaaring hindi sila paniwalaan, lalo na kung si Nestor ang kanilang aakusahan. Pagsikat ng araw ay nagtungo si Mateo kay Aling Sela. Tahimik siyang nakinig sa kwento. Hindi nagulat ang matanda. Parang matagal na nitong inaasahan ang mga pangyayari. Nagsisimula nang lumabas ang tunay na anyo ng mga tao. Anong gagawin ko? Napatingin ang matanda sa malayo. Harapin mo ang katotohanan. Hindi sapat yon. Higit pa riyan. Napatingin si Mateo. May panahon para manahimik. At may panahon para tumindig. Natahimik siya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay hindi lamang si Nestor ang sinusubok sa mga nangyayari. Pati siya. Sinusubok kung ano ang kanyang paninindigan. Kung paano niya haharapin ang kapangyarihan. Kung paano niya haharapin ang takot. Nang gabing iyon ay naghanda sila. Kasama si Mang Julio. Kasama rin ang dalawa pang pinagkakatiwalaang magsasaka. Hindi sila nagtago. Hindi sila umatras. Nagmasid lamang sila sa paligid ng bukid. Tahimik. Mapagmatsyag. Lumalim ang gabi. Lumamig ang hangin. At halos maghating gabi nang may makita silang mga anino. Tatlong lalaki. Dahan-dahang lumalapit sa bakuran. May bitbit na mga sako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Ito na. Ito ang babalang sinabi ni Ben. Maingat na naghintay ang grupo. Hanggang sa tuluyang makapasok ang mga lalaki sa bahagi ng kanyang lupain. At nang ilapag ng mga ito ang mga sako, ay agad lumabas sina Mateo. Kasunod sina Mang Julio at ang iba pa. Sandali! Nagulat ang mga lalaki. Nanlaki ang kanilang mga mata. Agad silang napaatras. Anong ginagawa ninyo rito? Walang sumagot. Nagkatinginan ng tatlo. Pagkatapos ay nagtangkang tumakbo.
Ngunit naharang sila ng ibang kasama ni Mateo. Sa gitna ng kaguluhan ay bumagsak ang isa sa mga sako at lumabas ang iba't ibang kagamitang matagal nang iniulat na nawawala sa kabilang baryo. Tahimik ang lahat. Wala nang may tatanggi. Nahuli sila at sa matinding takot ay agad nagsalita ang isa. "Huwag ninyo kaming saktan. Sino ang nagutos sa inyo?" Tahimik muna ito. Pagkatapos ay yumuko. Si Nestor. Parang kulog na bumagsak ang pangalan. Kahit inaasahan na nila iyon, iba pa rin ang marinig mismo mula sa bibig ng taong kasangkot. Kinabukasan ay mabilis na kumalat ang balita. Mas mabilis pa kaysa sa anumang chismis na naunang umikot sa baryo. Ngayon ay hindi na haka-haka. May mga saksi, may mga nahuling tao, may mga ebidensya. At sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, naharap si Nestor sa galit ng komunidad. Nagtipo ng mga tao sa bulwagan. Pinatawag ang mayamang magsasaka. Habang papalapit siya ay ramdam niya ang kakaibang katahimikan. Hindi iyon katahimikan ng respeto. Katahimikan iyon ng paghusga, ng pagkadismaya, ng katotohanang hindi na niya kayang takasan. At habang nakatayo siya sa harap ng mga tao, may isa pa siyang nararamdaman. Isang bagay na hindi niya maramdaman noon. Takot. Samantala, sa loob ng kanyang bahay, nakatago pa rin ang mutya ng kamote. Tahimik itong nakapatong sa mesa. Ngunit habang papalapit ang oras ng pagharap ni Nestor sa kanyang mga kasalanan, may kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Unti-unting nagliwanag ang mga mata ng figurin. Parang may sariling buhay. Parang may hinihintay. At hindi alam ng sino man na ang lihim ng mutya ay malapit ng tuluyang mabunyag. Kasabay ng paglabas ng katotohanan na magbabago hindi lamang sa buhay ni Mateo at Elisa, kundi sa buong baryong minsang nagtawanan sa kanilang mga pangarap. Maagang nagtipon ang mga tao sa bulwagan ng baryo, mula sa mga magsasaka hanggang sa mga tindero, mula sa matatanda hanggang sa mga kabataan. Halos lahat ay gustong malaman kung ano ang magiging kahihinatnan ng mga pangyayari. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, si Nestor ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lugar. Siya ang may pinakamalawak na lupa. Siya ang may pinakamaraming tauhan. Siya ang madalas lapitan kapag may problema sa pera. Ngunit ngayon, siya ang nakatayo sa gitna ng usapin. At hindi na siya mukhang makapangyarihan. Nakaupo si Mateo sa isang sulok ng bulwagan kasama sina Elisa, Mang Julio at Ben. Tahimik lamang sila. Wala silang pagmamalaki. Wala silang galit na ipinapakita. Nais lamang nilang manaig ang katotohanan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Nestor. Tahimik ang buong lugar habang naglalakad siya papasok. Ramdam na ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga matang dati puno ng paghanga. Ngayon ay puno ng pagdududa at ang iba ay puno ng pagkadismaya. Nang magsimula ang pagpupulong, isa-isang nagsalita ang mga saksi. Inilahad ng mga nahuling tauhan kung paano sila inutusan. Ikinuwento ni Ben ang planong ipinag-utos sa kanila. Ipinakita ang mga ninakaw na kagamitan. At habang tumatagal ang pagdinig, lalo lamang nagiging malinaw ang katotohanan. Maraming beses na gustong magsalita ni Nestor. Maraming beses niyang gustong kontrahin ang mga pahayag, ngunit kulang ang kanyang maipagtanggol. Masyadong marami ang ebidensya, masyadong marami ang nakakita. Sa wakas ay tumayo ang pinuno ng baryo. Nestor, tahimik ang lahat. May nais ka pa bang sabihin? Matagal bago nakasagot ang lalaki. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa mga tao. Pagkatapos ay napatingin siya kay Mateo. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, wala siyang nakitang pagmamataas sa sarili. Pagod lamang, pagkabigo, at kalungkutan. Napalunok siya. Unti-unti siyang yumuko. Tama sila.
Parang huminto ang buong bulwagan. Hindi inaasahan ng marami ang marinig iyon. Ako ang nag-utos. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan pang napasinghap, ngunit nagpatuloy si Nestor. Nagalit ako. Naiinggit ako. Bawat tagumpay ni Mateo ay parang paalala ng sarili kong mga pagkukulang. Natahimik ang lahat. At sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila unti-unting nababawasan ang bigat na matagal na niyang pasan. Nais kong pabagsakin siya. Nais kong mawala ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Iyon ang katotohanan. Walang nagsalita. Walang pumalakpak. Walang sumigaw. Tahimik lamang silang nakinig. Pagkatapos ng kanyang pag-amin ay ipinataw ang nararapat na parusa ayon sa napagkasunduan ng komunidad. Kinailangan niyang bayaran ang mga pinsalang dulot ng kanyang mga tauhan. Kinailangan niyang humingi ng tawad sa mga taong naapektuhan. At higit sa lahat, kinailangan niyang harapin ang pagkawala ng respeto na matagal niyang inakalang hindi mawawala. Ngunit ang pinakamabigat na parusa ay hindi nanggaling sa komunidad, kundi sa sarili niyang konsensya. Nang matapos ang pagpupulong ay hindi agad umuwi si Nestor. Mag-isa siyang naglakad pa uwi. Tahimik. Mabagal. At sa bawat hakbang ay tila bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang mga ginawa sa loob ng maraming taon. Mga taong kanyang minamaliit, mga taong kanyang nilalamangan, mga pagkakataong mas pinili niya ang kayabangan kaysa kabutihan. Pagdating niya sa bahay, ay agad siyang nagtungo sa kanyang silid. At doon niya nakita ang mutya ng kamote. Tahimik itong nakapatong sa mesa. Ngunit iba na ang pakiramdam niya rito. Hindi na niya ito tinitingnan bilang kayamanan. Hindi na niya ito tinitingnan bilang susi sa kapangyarihan. Sa unang pagkakataon ay nakita niya itong simbolo ng lahat ng kanyang pagkakamali. Dahan-dahan niya itong kinuha. At habang hawak ito ay may pumasok na alaala sa kanyang isip. Ang mukha ng batang si Mateo maraming taon na ang nakalipas. Pareho silang nagsimula bilang anak ng magsasaka. Pareho silang nangarap, ngunit magkaiba ang landas na kanilang tinahak. Pinili ni Mateo ang pagtitiyaga. Pinili niya ang kapangyarihan. At ngayon ay malinaw na sa kanya ang naging bunga ng kanilang mga pagpili. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Nestor sa bahay ni Mateo. Nagulat si Elisa nang makita ito sa bakuran. Mas lalo namang nagulat si Mateo. Tahimik silang nagkatinginan. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay inilabas ni Nestor ang isang telang balot. Iniabot niya ito. Dahan-dahang binuksan ni Mateo at agad niyang nakita ang laman. Ang mutya ng kamote. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tahimik ang paligid. Huminga ng malalim si Nestor. Ibinalik ko na. Hindi agad nakasagot si Mateo. Matagal niya itong hinanap. Matagal niya itong inisip. At ngayon ay nasa harap niya muli. Ako ang kumuha. Diretsahan ang pag-amin. Wala akong dahilan para magsinungaling pa. Tahimik na nakinig si Mateo. Akala ko kapag nakuha ko ito, magiging mas maswerte ako. Mapait nang umiti si Nestor. Pero lalo lang akong nalugmok. Napatingin siya sa lupa. Pagkatapos ay muling tumingin kay Mateo. Patawad. Simple lamang ang salita, ngunit mabigat. Totoo. At nagmula sa pusong matagal ng binihag ng inggit. Hindi agad sumagot si Mateo. Hindi dahil galit siya, kundi dahil alam niyang hindi ganoon kadaling burahin ang lahat ng nangyari. Ngunit alam din niyang may mga pagkakataong kailangang pumili ang tao. Pipili ba siyang magtanim ng galit? O pipili ba siyang magbigay ng pagkakataon para magbago ang kapwa? Maya-maya ay tumango siya. At sa simpleng kilos na iyon, tila may mabigat na pader na bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Hindi pa ganap ang pagkakaayos. Hindi pa nawawala ang sugat. Ngunit nagsimula na ang paghilom. At habang nagaganap ang tagpong iyon,
May isang matandang babae sa gilid ng baryo ang nakangiti habang nakatanaw sa malayo. Si Aling Sela, sapagkat alam niyang malapit nang dumating ang pinakahuling lihim ng mutya. Isang lihim na mas mahalaga kaysa swerte, mas mahalaga kaysa kayamanan, at mas mahalaga kaysa anumang biyayang maibibigay nito. Makalipas ang pagbabalik ni Nestor ng mutya ng kamote, tila naging mas tahimik ang baryo. Hindi na ganoon karami ang mga bulungan. Hindi na ganoon kalakas ang mga tsismis. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila natutong tumingin ang mga tao sa isa't isa nang hindi agad naghuhusga. Ngunit para kay Mateo, may isang tanong pa ring hindi nawawala. Ano ba talaga ang tunay na lihim ng mutya? Hindi siya makontento sa mga alamat. Hindi siya makontento sa mga hula. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Kaya isang gabi, dala ang pigurin, muli siyang nagtungo sa kubo ni Aling Sela. Tila matagal na siyang hinihintay ng matanda. Pagpasok pa lamang niya ay ngumiti na ito. "Dumating ka rin." Umupo si Mateo. Maingat niyang inilapag ang mutya sa mesa. "Gusto ko nang malaman ang lahat." Tahimik na tumingin si Aling Sela sa pigurin. Parang may matagal na itong kaibigan na muli nitong nakita. Lumipas ang ilang sandali bago ito nagsalita. "Alam mo ba kung sino ang gumawa niyan?" Umiling si Mateo. "Hindi. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, may isang matandang magsasaka na nanirahan sa lugar na ito. Tahimik siyang nakinig. Hindi siya mayaman. Hindi siya makapangyarihan. Wala siyang malaking lupain." Napangiti si Mateo. Parang may pagkakahawig. Ngunit mayroon siyang isang bagay. Ano po iyon? Pananampalataya sa sipag. Tahimik ang paligid. Patuloy na nagsalita si Aling Sela. Tuwing may taong nangangailangan, tumutulong siya. Tuwing may taggutom, naghahati siya ng ani. Tuwing may nawawalan ng pag-asa, nagbibigay siya ng lakas ng loob. Napayuko si Mateo. Parang may kung anong tumatama sa kanyang puso. Nang mamatay siya, gumawa ang kanyang pamilya ng piguring ito bilang alaala. Napatingin siya sa mutya. "Iyon lang po?" Ngumiti ang matanda. "Iyon lang." Natigilan si Mateo. Pero hindi ito mahiwagang bagay sa paraang iniisip ng karamihan. Lalong nalito si Mateo. Kung gayon, paano nangyari ang lahat? Marahang humawak si Aling Sela sa pigurin. May mga bagay na hindi sinusukat sa himala. Tahimik siyang nakinig. "Natagpuan mo ito noong panahong malapit ka nang mawalan ng pag-asa." Tumango siya. Nang makita mo ito, naniwala kang may pag-asa pa. Muli siyang tumango. At dahil naniwala ka, lalo kang nagsikap. Natahimik si Mateo. Parang unti-unting nabubuo ang larawan sa kanyang isip. Ang mutya ay paalala. Ang ano po, na ang biyaya ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko. Napatingin siya sa pigurin. At sa unang pagkakataon ay hindi niya ito nakita bilang mahiwagang bagay, kundi bilang simbolo. Simbolo ng pag-asa, simbolo ng tiyaga, simbolo ng kabutihan. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang araw ng pag-alis ni Eliza. Maagang nagising ang mag-ama. Tahimik silang nag-empake ng mga gamit. May ilang damit, may mga aklat, may mga kwaderno, at maraming pangarap. Nang dumating ang sasakyan papuntang lungsod ay hindi napigilan ni Mateo ang kanyang emosyon. Hindi siya sanay sa paghihiwalay, lalo na sa anak na naging dahilan ng kanyang pagbangon sa maraming pagkakataon. "Tay," napalingon siya. "Salamat po." Napangiti siya. "Dapat ako ang magpasalamat." "Bakit po?" "Dahil hindi ka tumigil mangarap." Naluha si Eliza at bago sumakay ay mahigpit niya itong niyakap.
matagal, tahimik, punong-puno ng pagmamahal. Nang tuluyan nang umalis ang sasakyan, matagal na nakatayo si Mateo sa gilid ng daan. Pinagmamasdan ang papalayong sasakyan. Hindi siya malungkot. Hindi rin siya masaya. Ang nararamdaman niya ay mas malalim pa roon. Pagmamalaki, pag-asa, pasasalamat. Lumipas ang mga buwan. Patuloy na gumanda ang buhay ni Mateo. Hindi siya naging milyonaryo. Hindi siya naging pinakamayamang tao sa baryo. Ngunit nakabayad siya ng lahat ng kanyang utang. Lumawak ng kaunti ang kanyang taniman. Dumami ang kanyang mga alaga. At higit sa lahat, nagkaroon siya ng kapanatagan. Samantala, si Nestor ay unti-unti ring nagbago. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Marami siyang kailangang itama. Marami siyang kailangang bayaran. Marami siyang kailangang aminin. Ngunit nagsimula siyang maging mas mabuting tao. Mas makatarungan sa kanyang mga tauhan, mas tapat sa kanyang mga kasunduan, mas mapagpakumbaba sa kanyang pakikitungo. At bagaman hindi agad nawala ang pagdududa ng mga tao, nakita rin nila kalaunan ng kanyang pagbabago. Minsan ay dumating ang isang liham mula kay Elisa. Binasa iyon ni Mateo habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Nakangiti siya habang binabasa ang bawat salita. Mataas ang marka ng dalaga. Nakapag-adjust na ito sa buhay sa lungsod at lalo pang tumitibay ang pangarap nitong maging inhinyero. Napaluha si Mateo. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Dahil sa wakas ay nakikita na niya ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Isang hapon, habang naglalakad siya sa kanyang bukid, huminto siya sa lugar kung saan niya unang natagpuan ang mutya. Tahimik ang paligid, makulay ang mga tanim, masagana ang lupa, at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang pigurin. Ngumiti siya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaon muli ito sa lupa. Hindi dahil gusto niya itong itago, kundi dahil alam niyang tapos na ang papel nito sa kanyang buhay. Ang kailangan niyang matutuhan ay natutuhan na niya. Ang kailangan niyang maunawaan ay naunawaan na niya. Hindi ang mutya ang nagbago sa kanyang kapalaran. Hindi ang mutya ang nagpaaral kay Elisa. Hindi ang mutya ang nagbayad ng kanyang mga utang. Siya, ang kanyang sipag, ang kanyang pagtitiyaga, ang kanyang pagmamahal sa anak, at ang kanyang pagtangging sumuko kahit pinagtatawanan na siya ng buong baryo. Habang naglalakad siya pa uwi, unti-unting lumubog ang araw sa likod ng kabundukan. Makulay ang kalangitan. Tahimik ang hangin. At sa kanyang puso ay may katiyakang hindi kailanman mabibili ng pera. Ang tunay na swerte ay hindi natatagpuan sa mahiwagang bagay. Natatagpuan ito sa taong may tapang mangarap, lakas magsikap, at kabutihang manatiling mabuti kahit maraming dahilan upang maging kabaligtaran nito. At sa baryong minsang nagtawanan sa magsasakang baon sa utang at sa anak nitong mataas ang pangarap, iisa na ngayon ang kanilang sinasabi kapag binabanggit ang pangalan ni Mateo Ramos. Hindi siya sinuwerte, pinaghirapan niya ang kanyang tagumpay. Wakas,